nagsisilbing mga bayani ng Pilipinas. Pero sa kabila ng pagiging bayani nila ay may kapalit. At ito ay mababatid natin sa istorya na aking ilalahad at tungkol sa isang OFW na nagtatrabaho sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. Ate, alam mo ba kung saan ako makakahanap ng trabaho? Wala ako ng trabaho, naghihirap na kami. Kailangan mo maghanap ng employer dito sa Pilipinas para makapag-apply. Masyado ka ng visa. Pero hindi ko maiiwan ang pamilya ko at walang mag-aaralan sa kanila. Ano mas pipiliin mo? Yung nabukasan ng pamilya mo o yung paghihirap? Oo nga, kailangan ko maghanap ng trabaho para sa pamilya. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko sila habang nandito ka. Supportahan kita hanggang sa uwi. Sige, salamat ate. Punta ka na sa Philippine Agency para makapag-apply ka. Ang OFW ay pumunta sa isang agency sa Pilipinas upang maghanap ng trabaho. Mahirap makatsyempo na magandang trabaho kung magtatrabaho sa ibang bansa. At maraming mga trabaho sa ibang bansa ay hindi totoo. Ano kaya ang mangyayari sa OFW? Balikan natin ang istorya. Magandang araw po. Magandang araw din. Sige, upo ka na lang. Ano ang kailangan mo? Gusto mo na malaman kung may job opening kayo abroad? Sige, wait lang. Nakapagtapos ka ba ng pag-aaral? Opo, nakapagtapos ako sa course na computer science. Merong job opening sa Qatar bilang IT manager. Pwede ka po. Sige, kukunin mo lang po. Salamat. Submit nyo na lang sa akin ang application form at pwede ka na mag-umpisa pumunta sa Qatar. Susunod na. Okay, salamat ulit. Sige. Ang ating OFW ay nakahanap na sa abroad ng trabaho bilang isang IT manager sa Qatar. Siya ay nakaalis na sa bansa at nasa Qatar na ngayon. Ang kinabukasan kaya ng ating OFW sa Qatar ay masisigurado dahil nakakuha na siya ng trabaho o ito ay umpisa pa lamang. Bumalik tayo sa kanyang kwento. Good afternoon. Is this agency for Qatar? Yes, this is the agency. Please take a seat. So, how may I help you? I am from the Philippines and I applied as an IT manager in Qatar. May I have your application number? Here's my application. I'll just check if the records are eligible. I just checked your record and it says that you applied for being a helper. No, that can't be. I applied as an IT manager, not a helper. I'm sorry, but it says here that you applied as a helper. Is there any way to reconsider my application? I'm sorry, there is no way. But are you still willing to accept the job? That's unfair. I applied as an IT manager, not a helper. That's why I'm asking you, are you still willing to accept the job? If you do not want, then you should go back to the Philippines and arrange matters. Well, in that case, I have no choice but to accept the job. Okay, then I will be introducing you to your employer tomorrow. Thank you. Nang malaman ng ating OFW na hindi natupad ang kanyang pangarap ng magandang trabaho sa Qatar, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang trabaho bilang isang helper sa Qatar upang matupad ang pangarap na magandang kinabukasan para sa kanyang pamilya. Magiging maganda kaya ang trabaho ng ating OFW bilang isang helper? Good morning. Just sit there and your employer will be ready. Good morning. Good morning. Here is your helper. Oh, it's nice meeting you. It's nice meeting you, ma'am. I will be your employer and you'll be working for me as my helper. So thank you very much for fetching your new helper. So please take it. I will take care of it. It's no problem. Good luck at your new job. Okay, that's enough. These are my rules. You're going to stay in the house at all times. You're going to work 24/7 and we're going to take a rest for 2 hours. Do you understand? 2 hours. You'll also be taking care of my daughter. Patience. If anything should happen to her, you will take full responsibility. Do you understand? Okay. Good cleanings. Good.
Nakilala na din ng OFW ang kanyang employer sa Qatar. Magiging mabait kaya ang trato niya sa kanya at bibigyan siya ng magandang kinabukasan? Alamin natin ang mangyayari. Excuse me, is the house already clean? Yes, ma'am. Really? Excuse me, what is this? What is this? You call this clean? Are you serious? Please clean the house properly next time. God, it's so hard to find good help nowadays. Excuse me, peasant. Can you get me a glass of water? Yes, ma'am. What is this? What did you do? Goodness! What is this? You worthless wench! What's going on here? Mother, it's your peasant maid. She spilled water on me. What? Don't ever do that again, or it will be your last. Understand? Sorry, ma'am. Won't happen again. Gosh, go to sleep. We don't need you. Go to sleep. Yeah, go to sleep. Okay. Ang amo ng ating OFW ay naging masama sa kanya. Makakayanan pa kaya ng ating OFW tiisin at magsakripisyo para sa kanyang pamilya? Hey, listen up. I'll be going out for a while, and I want you to take care of the house and my daughter for a while. You understand? Yes, ma'am. This place better be clean when I get back. Hello, peasant maid. Hey, I am talking to you. That's it. I've had enough. See this? Ruwa ka! Sumusobra ka na! How dare you! What's going on here? Mother, she started it. I have no idea, but she spilled water on the floor. It's not true. Your daughter started the fight. I warned you, didn't I? This is the last time that you're doing this to my daughter. Come here. Spill water on my daughter? How dare you? Stay there until you've learned your lesson. Don't do this, Mom. No. I'm sorry. Learned your lesson yet, peasant? Yes, ma'am. I doubt it, Mom. We're going to the mall, so you better take care of the house while we're gone. Bye. Matapos ang masamang pagmamaltrato ng amo ng ating OFW, naisipan na niyang tumakas at pumunta sa OFW agency sa Qatar na nag-aalaga sa mga OFW na biktima ng masamang pagmamaltrato ng kanilang mga amo. Maligayang pagdating sa aming agency. Magandang araw po. Ano po itong lugar na ito? At dito na pupunta yung mga OFW ng mga inaapi at yung mga maltrato. Oo nga po eh. Niloko ako ng agency na in-applyan ko at nilatrato ako ng amo mo. Kami kasi mga OFW katulad mo na inaapi at yung gobyerno natin may proyekto naman kaso kulang ang pondo. Kaya marami pa rin mga OFW inaapi at yung mga maltrato. Sige, kausapin mo yung mga kapwa mo OFW dito sa agency. Sige po. Maraming salamat po, sir. Uy, ano pa ka? Narinig ko kasi yung pag-usap ni chairman eh. Alam mo ba, OFW din ako. Tapos niloko lang ako ni agency. Talaga? Kamusta? Ano nangyari sa'yo sa Qatar? Eh, ayun, sabi nila maganda daw yung trabaho ko, makukuha ko daw na mataas yung sweldo ko. Pero pagdating ko, helper lang din pala ako. Tapos, parang sa'yo, yung amo ko, stricto, sinasaktan ako. Kaya, ayun, humingi na lang ako ng tulong sa gobyerno. Alam mo ako din, ang laki na nadanas ng problema dun sa Qatar. Kung alam ko lang, hindi na sana ako nagtrabaho doon. Alam mo, tama ka eh. Sa Pilipinas, kahit mahirap tayo, mas maganda yung buhay kasi mas simple sa Qatar. Oo nga, kaya nga pinili ko na lang nang bumalik sa Pilipinas eh. Kasi at least doon nakikita ko yung pamilya ko. Kasi parang na gusto ko na magtrabaho kasama sila. Kahit mahirap lang kami. Kaya bukas, nilipad na tayo pabalik ng Pilipinas.
Gusto ko na rin makita yung kapatid ko. Matapos makarating sa agency, ang ating OFW ay binigyan siya ng magandang balita na makakabalik siya ng Pilipinas dahil sa proyekto ng gobyerno. Bagan natin ang mangyayari sa kanya sa pagbabalik niya sa Pilipinas. Uy, meron akong magandang balita. Makakauwi na kayo sa Pilipinas bukas. Bigyan kayo ng gobyerno ng pondo. Kaya magpakasaya kayo at mabuhay ng simple. Salamat po! Anong nangyari sa'yo? Mahabang kwento, wag mo lalamin. Basta importante nakabalik na ako sa Pilipinas. Wala na akong pakialam. Hindi ko nahangad na yumaman. Para sa akin, ang tunay na kayamanan ay ang ating bansa at ang ating pamilya. Oo nga, tara, umuwi na tayo. Pinagduto ka talagang masarap sa kasal. Sige, tara. Natunghayan natin ang kwento ng isang OFW na nagtrabaho sa ibang bansa para sa kanyang pamilya. Sana ay natuto tayo sa kwento ng OFW na ito ay naghahangad yumaman pero ang kanyang hangarin ay mabuhay ng simpleng buhay. Natutunan din sana natin na pahalagahan ang ating mga OFW na nagsisilbing mga bayani para sa ating bansa. Sana'y bigyan pansin din ng ating gobyerno ang ating mga OFW para mabawasan na ang pangloloko at pagmamaltrato sa kanila. Dito nagtatapos ang ating kwento at sana ay marami kayong natutunan. What's going on here? Mother! What is going on here? Mother, it's your peasant maid. She spilled water on me. How could you do that? What the hell are you... Bruha ka! Sumusobra na! How dare you? Is it